Kaugnay pa rin ang opisyal na pagsisimula ng kampanya ng national candidates sa 2025 midterm elections. Magkakasama natin si Attorney John Rex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, sa lahat po na taga-subaybay ng ating programa. Kumusta po ang monitoring ninyo, Attorney, sa unang araw nga ng kampanya ng mga tumatakbong senador at party list groups? Opo, nagsimula na po ang Oplan-Bakla ng COMELEC. Nationwide po ito, lahat ng munisipyo, lahat ng lungsod at lahat ng lalawigan po. At mula po kaninang alas 4 ng madaling araw ay pinamunuan po ni Chairman Garcia ang mismong pagbabakla. So dalawa po yon, yung unlawful campaign materials o kaya po ay illegally posted campaign materials po. Bago po ang official campaign period, nagkalat na nga itong mga campaign materials, Attorney. Bukod dito sa pagbabaklas ng illegal campaign materials, may pananagutan ba rito ang mga politiko? Ay, meron po, ma'am. At ang mangyayari po kasi nito, hindi lang po ito simpleng pagbabaklas, kundi ang gagawin po namin dito ay pagpapadala po kami ng notice kung saan po pagpapaliwanagin namin sila kung bakit hindi sila dapat masampahan ng kaso ng paglabag ng Fair Elections Act. Ino-observe po ng COMELEC ang due process at titignan po natin kung kapani-paniwala at may ebidensya ba sa kanila sa kanilang padepensa. Ano-anong campaign regulations pa ang mahigpit ninyong babantayan? Opo, bukod po dito, titignan po namin dahil pinahintulutan na po ng COMELEC ang billboards ngayon. Ang gagawin po natin ngayon, titignan namin na susunod ba yung pagitan dapat ay 1 kilometro lang. Titignan namin ang kontrata dahil ang dapat itagal lang po ng national na candidates billboard ay 2 buwan. Sa local candidates naman po ay 1 buwan lamang. Titignan din po namin yung kanilang mga advertisements po sa ating social media, katuwang ang mga platforms. Yung bang ginagamit na channel, ay yan ba yung nirehistro sa COMELEC? Dahil yung hindi po nakarehistro sa COMELEC, ipapa-take down po namin yan, Ma'am Sherry. Isa rin po sa talamak na violations tuwing kampanya ang vote buying. Ngayong uso na ang e-wallet, Attorney. Paano nyo ho ito mababantayan? Nung nakaraang halalan po, tinulungan kami ng Bangko Sentral at ng ating Anti-Money Laundering Council kung saan inutusan po nila lahat ng financial platform. Una, i-reduce po yung cash in at cash out na 10 araw bago maghalalan. Ikalawa, pinamonitor po nila yung tinatawag nilang suspicious multiple transaction at pinapreserve po lahat ng digital footprint at data nang sa gayon kung meron po kaming mapa-flag na parang ginagamit sa vote buying yung kanilang platform, ma-preserve ang ebidensya at maisampa ang kakaulang kaso. Inaasahan po ang katulad na agreement po between COMELEC at sa Bangko Sentral at sa Anti-Money Laundering Council para sa 2025 elections. Ano naman po ang pwedeng gawin ng publiko kapag naka-encounter o nasaksihan ng paglabag ng mga politiko o ng mga kandidato sa campaign rules? Mahigit 7,000 kaso po ang naisampa natin nung nakaraang barangay elections. Inaasahan din po natin sa tulong po ng ating mga kababayan. Makuha lang namin po ang impormasyon, mabigay sa amin saan makukuha ang ebidensya. Sino mga involved dito, wag po silang matakot. Itatago namin ang identity dahil COMELEC po mag-iimbestiga. COMELEC ang kukuha ng ebidensya at COMELEC po magsasampa ng kaso. Lahat po ng numbers ng COMELEC, ng mga opisina namin at email addresses ay nasa aming website. Maaari nyo po kaming contact. Ipagbigay ilam nyo lang po sa amin at wag po kayo mag-alala. Nanatilihin namin confidential po ang inyong information para wala po kayong dapat ikatakot. Marami pong salamat sa inyong oras. COMELEC spokesperson, Attorney John Rex Laudianco.